Food trip tayo sa Kapitolyo, Pasig. Ay, baka magasaan. Hi mga kaitis! Para sa food trip natin sa Kapitolyo, Pasig, kakain tayo sa mga sikat at yung mga pinakakauna-unahang mga restaurants na tumatak na talaga sa Kapitolyo. First is yung more than 80 years old Filipino restaurant na sikat sa barbecue, Shanghai, at pansit. Next naman yung isa sa mga nagpasikat at nagpakilala ng Mexican food sa mga Filipino. Ang maganda rito, mura lang pagkain pero masarap. Tapos naman, yung naglalambutang nagsasarapang barbecue pork ribs na talagang inihaw pa sa uling. Perfecto pag gusto mo makipag-date tapos budget lang. Last, syempre, yung pa-dessert natin na avocado cupcake. Sikat na sikat din yan sa Kapitolyo. Kaya naman, if namimiss mo na ang Kapitolyo, Pasig, o di kaya nagpaplano ng visit sa lugar na ito, sabay-sabay tayong matakam at pupuntahan natin itong makainan na to. Ang traffic naman kasi dito. So ayan, bali pinapasok na natin ngayon barangay Kapitolyo, Pasig City. They have West Capitol, they also have East Capitol. Pero one thing for sure, mabubusog tayo ng malala dahil sa dami na mga pagkain na pwedeng food tripan dito. They have international cuisine, Thai food, Malaysian, Indonesian, syempre may Filipino food din, may Japanese, may Canadian food pa nga eh. Ayan, so isa-isahin natin yung mga yan. Tara na. 1941 pa sila nagbukas. That's around 80 years na already. Isa sa mga pinakasikat dito sa Kapitolyo. The only restaurant na hanapin mo if you want pork barbecue. Sikat sila dito. Three Sisters. Pasok tayo. Alam mo, para sa akin, napakasulit ng 300 pesos combo na to. Pinakasikat na barbecue sa Kapitolyo. Nagpalit na sila ng pwesto kasi dati napakalaki ng pwesto nila. Pero ngayon, simple na lang yung kanilang pwesto. Pero ayan, dinarayo pa rin siya. Ang bango. Ano mo? Isa pong pork barbecue combo meal. 300. Sige po. At saka po, ano pang bestseller? Kinain nyo ngayon sa Three Sisters? Sinigang tsaka lumpiang siya. Sinigang at lumpiang siya. Aba, in fairness, hindi kayo barbecue dake. Kasi yung panahon medyo makulimlim, so nag-decide kami mag-ano. Pero barbecue is the best. Sarap. Pero sinigang dito ka suka. May panalo. Yung asim. Very, hindi ka madidisappoint. Ano names nyo? Neil. Thank you. Taga-Pasig kayo? Yes. Ay, thank you po. So, ito yung kanilang combo. 300 pesos. May kasamang dalawang pork barbecue. Meron din kasamang pansit at meron kasamang java rice. Thank you, te. 300 pesos. Tapos ito naman yung 270 pesos nila na Shanghai. Ayan siya. Ate, walang sauce. Ayun, meron. May sauce. Ano kaya sauce nila? Ketchup sauce o sweet and sour? Ano kaya sweet and sour nila? Dupran o luto nila? Ay, ate, ano to? Shanghai sauce. Gawa nyo? Ay, gawa nila! Ayun ang pinakamalupit dun. Ito, tinan mo, bagong luto. Bagong luto yung kanilang sweet and sour sauce. Ay, ito yung pansit bihon. Magkano nga yan, ate? 220. 220 lang yung pansit bihon. Ang dami. Ang dami talaga. Tingnan mo. Oh. Hindi, marami lang pala siya kasi maliit yung plato. First to try, lumpiang Shanghai na juice. Liit lang niya, oh. May carrot. Mataba.
Ano mo? Wala nakita. Ayun. Ah, may sibuyas. Tsaka may kinchay. Ayun, no? Try naman natin with sauce. What I like about their sauce, homemade. Hindi jupran. Hindi yung debote. Sobrang sarap. Grabe, no? Sumasabog lang ng konting mantika sa loob, sa bibig. Pero kailangan. Tapos, meaty, mataba. Tapos may carrots, may sibuyas, meron ding kinchay. Ito naman yung barbecue. Mga 70 plus kapag binili nyo na solo. Lambot. Malambot, perfect yung char. Char. Nasa dulo yung taba. Classic Filipino taste. Ang juicy kasi ng baboy eh. Yun yung malapit doon. Ang sarap. Ito, barbecue sauce. Ay, dami. Dami ba yun? Mas masarap. Diba? Hindi mo siya kaalatan. Actually, kailangan mo talaga siya for ano. Kaya mas lalo ma-enhance. May lasa yung Java rice. Hindi siya kinulayan lang. Don't forget the barbecue sauce. Libre naman yan siya. Kuhain nyo na. Pampa-enhance ng lasa ng baboy. Pero, don't get me wrong, it's good on its own already. Pero, perfect lalo kapag ka, lalagyan mo ng barbecue sauce. Alam mo, para sa akin, napakasulit ng 300 pesos combo na to. Imagine, you have pancit na generous amount, you have 1 Java rice na mabigat, at tunay na Java rice. Tapos 2 pirasong pork barbecue. The only problem is wala siyang Shanghai. What if gawin yung 330, may 2 Shanghai? Sana lang, no, may ganun. Parang ang saya lang ng feeling pag meron, no? Yung combo na to na 300, meron siyang sapat na pancit bihon. Ayun, no? Alam mo yung unang nilasahan ko sa kanya, yung sitsaron, tapos sa talaga siya with calamansi. Maganda dyan, well seasoned yung noodles, may pepper na konti. Lintik na lumpiang Shanghai yan, napaka-unforgettable. And they make their own sauce, tapos napaka-meaty niya. Ang sarap talaga ng pork barbecue. Napaka-tender, juicy, napaka-malasa. Napakasarap niya, pati yung pansit bihon niya. Sulit dito sa Three Sisters. Nasaan yung tatlong magkakapatid? Pwede makausap? Mexican food na may fusion ng Filipino. Dito lang yan siya sa Cilantro. Cilantro tayo. Ay, pasok tayo. So, maganda rito. Meron silang alfresco area sa labas. Parking marami. Pero, meron din silang aircon area sa loob. Katabi lang to ng simbahan, di ba kuya? Yes po. Ilan taon ng Cilantro? 16 years. 16 years old na ang Cilantro. Ay, kayo, ilan taon na kayo dito? To 12 years na po ako dito, sir. 12 years na. What made you stay? Masaya po. For merienda po siguro. Pasuggest naman. Ay, may nachos. Sige po. Isang nachos. Best seller beef. Anong worst seller? Parang chicken ako. Chicken. Yun yung maraming keso, di ba? Ano yan? Avocado? Cucumber? Kala ko matcha. Ay, joke lang. Ito, Ito pong white garlic sauce po. white garlic sauce. Ito, ano to? Safe lang po, pero may spicy. Spicy na, spicy na cucumber. Ay, wala avocado. Matcha wala. Chocolate. This is the nachos. Perfect pang 4 na tao. Ito naman yung carnitas na tacos.
Eto na, dumating na yung mga orders natin, including dalandan. Pinala sugar ko. Tama-tama kasi hindi ako umorder ng drinks sa kabila. Sabi ko, feeling ko masarap ang drinks dito kasi Mexican restaurant to eh. Sabi sa'yo eh, totoong dalandan juice. Tapos, masarap pala sugar mo. Tapos more ice. Ang sarap. Ang refreshing. Napakainit kasi ng panahon. Pag lumilipat ako ng YouTube to Facebook, para ako nagiging split personality. Kasi parang mas plastic ka pag nasa Facebook. Oo, mas maano ka sa Facebook, yung mas Pero pag dito parang mas totoong tao ka sa YouTube. Ayan, hindi ko kinat yun Kita mo, iba kasi yung shooting ng Facebook kaya parang kailangan simulan na natin by having these nachos. Yan. Nachos muna tayo. What we ordered is the chicken nachos. Yan. Alam mo, ito yung nagpasikat sa cilantros eh. Pakalutong. Alam mo, ito yung tipo ng nachos na kailangan mo gumamit ng tinidor. Tinidor. Kasi, kalat na kalat yung toppings niya. Very generous to the point na nadudumihan talaga yung kamay mo ng malala. Kaya dapat, lalaki naman ng chunks ng chicken. At yung melted cheese, wow. Ito talaga yung dapat kinakain ng maaga para hindi maglantutay. Inihaw yung manok, ang sarap. Tapos chunky na meaty. Di balat yung ginamit. What if lagyan natin ng sauce? So akala ko guacamole yung binibigay nila. Yun pala, cucumber sauce. Ay, hala. Life-changing. Hindi, seryoso. Ang sarap kasi siya, refreshing. Gusto talaga mga cucumber-based na dips and sauces. Asahan mo na, meron siyang taglay na ingredient na magpapatanggal ng umay mo. Galing. Sarap din ng nachos nila. If there's something that I'd like to improve here, maybe add more jalapenos siguro. Or maybe we can request that in the next time. So this is their quesadilla. Alam mo nung una, hindi ko naman planong umorder ng quesadilla eh. Kasi akala ko yung quesadilla nila, yung kagaya nung sa iba na boring, tapos parang walang kulay, oh wow, grabe yung cheese, oh. Tinanggal ko na nga po siya sa cheese, ladies and gentlemen. So ayun siya, bali, grabe yung cheese ng quesadilla na to Nagulat ako dun sa cheese neto. Sobrang intense nung pagka-cheesy niya na may pagka-sharp, tapos maalat. Kaya perfect na perfect siya haluan ng french fries. Kaya pala nilagyan nila ng french fries. Tapos parang medyo slightly toasted din yung kanilang parang pita na ginamit. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kasarap na quesadilla. Kasi yung quesadilla ng iba, flat, halos walang palaman, very light. Ito, hero. Like, pangmalakasan pagmamalaki mo. Even if you just order this single dish, perfect na. Kahit huwag ka na order ng iba. Ito naman yung kanila tacos. 150 lang to. Single meat, maraming cucumber. Tapos, ayun tinan mo. Daming gulay. Tapos hinimay-himay na karne. Ayan. Sabi ni Kuya, lagyan daw natin ng parang hot sauce. Tsaka garlic. Flavorful chicken. Umanghang dahil sa hot sauce na may onting fresh na nalalasahan sa bibig. Maybe because of the tomatoes, the acids, plus the hot sauce talaga is so good. Sabay babanatan ng creaminess nung kanyang garlic sauce na may pagka-spicy din. Very meaty yan siya. Sarap. Ayos din talaga mag-merienda rito eh. No? Meaty kasi yung foods nila. Na vegetables naman. At saka, alam mo yung kinakahangaan ko sa cilantro. Parang sila yung isa sa mga nagbitbit ng pangalan ng Mexican food sa Pilipinas with the twist. With the twist siya kasi bakit? Nilagyan nila ng kaya nga Philmex Cantina ang pamagat ng store.
Kasi it's a fusion of Filipino flavors as well. Para hindi tayo masyadong ma-culture shock ba. 16 years ng cilantro, kaya naman pala. Sarap pa din dito. Kahit marami na nagbukas ang mga Mexican foods around the metro, cilantro is still one of the highly recommended places na kailangan natin mapuntahan. Especially when you are here in Capitolio. Saya ng food trip dito sa Cilantro. Ano siya talagang sila yung isa sa mga nagdala ng Filipino / Mexican foods sa Pilipinas. With the twist talaga kasi para at least local yung sources nila, local flavors, pero Mexican inspired. Very community based yung restaurant nila dito eh. Ang balita ko, after magsimba ng mga tao sa Capitolio, since walking distance lang, ito talaga yung pinakaunang napupuno. At ang maganda pa dyan, marami na silang branches. Even, alam ko, even Tagaytay, meron sila eh. Ang masaya dito, mura pagkain. I hope na you try cilantro. Okay siya pati service. Tapos unlimited pa yung mga dips. Try mo yung yung hot sauce na may cucumber, tsaka yung garlic sauce. Ang sarap, kainis. Pati yung quesadilla, lintik. Napaka-cheesy, panalong-panalo. Try nyo pero in the meantime, pupunta tayo. Magugustuhan nyo yung susunod nating susugurin. Tara! Next na pupuntahan natin, walang logo, pero alam yan ng mga nakatira dito. Rab Ribs ang pupuntahan natin. Dali! Since 2011 pa yan sila dito. Sikat sila sa Fall of Bones na ribs. So, bali, ito yung menu nila. As you can see, meron ka dito iba't ibang flavors ng ribs. Original, spicy, white barbecue, crispy Cajun, honey garlic. Kasi mamimili ka kung classic, yung mas mura, or baby back ribs. Ang kaibahan nun, pure meat yung baby back ribs sa kanan, and then may fat yung sa classic. So I ordered duo with 2 sides, 680 pesos, classic pork ribs na may onting fat. Excited na ako. Tapos ayan, ito yung mga sides nila. And then here are their nibbles. Yan. Iba't ibang mga ulam, shrimps, nacho, sisig. So nagbukas pala daw sila 2011, no, sir? Ay, ang laki. Thank you po. Ang bango. 680 pesos. Ribs dito sa Rab Ribs. Pang 2 tao na yan siya. Ito yung 2 slab ng barbecue pork ribs ni Rab Ribs. You know what? I tried them already, pero hindi pa ako nag-vlog nun. I think that was around 2014, 2015, bago mag-pandemic. Pero yan, ang tagal ko nang di nakakabalik dito at balita ko nga, gumagawa rin sila ng unlimited dito minsan. Kaya lang di ko na-try yun so wag na natin pag-usapan. Nakakalungkot na Sige, dahil naghugas naman ako ng kamay. Ooh! Natanggal ko agad yung buto. Ano ba yan? Try na natin. Ang juicy ng pork. Tapos, yun nga eh. Kasi walang rice. So I was like thinking if nakakaumay ba yung timpla nila? O pwedeng pampapakan? Well, it turns out, pwede siyang pampapakan. Well, in fact, okay din siya, partner with beer. Ang saya kasi nung meat to fat ratio niya. Tapos, may malutong na part. Tapos yung simut-simutin mo. Alam mo yung niya, yung sauce niya, hindi matamis Hindi siya Pinoy style. Parang Texas style na lasa mo pa din yung parang smoky taste niya, ma-pepper ng bahagya. Pero the best talaga yung kalambutan ng karne niya. Ang sarap na kahit walang rice. Ngayon naman, ihabol natin yung fries. Ayos Parang siyang Java rice na totoong Java rice. Yung walang pag-iimbot na Java rice. Yung iba kasi parang kinulayan lang. Ito talaga, nandun yung spices. Natin yung coleslaw.
Naliliitan na ako sa coleslaw nila. Ba't ang liit? Napaka-zesty niya. Very refreshing. May lemon. Tapos di ganun ka-creamy. Ayoko ng sobrang creamy yung coleslaw kasi nakakaumay. Tapos fresh yung gulay. Ang sarap. And isa pang sides na kinuha ko, beans and carrots. Ang lalaki lang ng hiwa. Ngayon, hindi ko alam kung anong lasa nito. Tikman natin on its own. Ay, ang tapang. Oh my God. Parang may ram. Ito yung maganda. Meron din silang Cajun fried ribs. What's good is, hindi naman siya barbecue. Hindi siya oven, hindi siya inihaw. Pinirito. Ayan, oh. Parang dry rub ang ginamit Tapos Cajun. Tapos nagbigay sila ng chipotle sauce. Tapos may kasama siyang rice at saka mashed potato. Try ko muna. Ay, lintek. Wow. Oh my God. Ang grabe. Ang tapang nung powder na ginamit nila. Parang may cumin and all. Ang lambot nung laman. Creamy at ang anghang. Ang sarap. Itong kanilang mashed potato. Totoong patatas. Hindi siya powdered. Alam mo na shortcut. Ang sarap din. So itong nila. Fried na ribs. Paliguan mo ng chipotle sauce. Napakasarap din. Grabe yung pagkain dito, no? Very quality. Ang maganda pa dyan, yung mga pagkain nila dito kasi, good for sharing. Biruin mo 600 plus lang. High quality na ribs ang makakain mo. Perfect pang date, dalawa kayo. Hati na kayo doon kasi may kasama na siyang side dishes. Bibili na lang kayo ng kanin. Try nyo dito mga kaitis. Rub Ribs. Open sila. 10 a.m. pa lang, pwede ka nang mag-order online sa Grab. Pero 11 o'clock ang dining nila. Tapos, pwede silang tumanggap ng customers hanggang 9 p.m. every day. Perfect pang date, pang dalawang tao. 600 plus lang. Punta tayo sa next na pupuntahan natin. Ngayon na, dali! Saan ba yun? Ito naman yung pinakasikat na avocado cake. Last but not least, desserts naman tayo. Tao po. Ito ang cafe na kailangan mo pang mag-doorbell. Depende daw kasi sa itsura mo kung... Ay, bukas pala. Bukas po. Okay, thank you. Meron din sila dito. Aba, puro mango. Pero may avocado. Tama-tama, avocado season ngayon. Avocado cake junior, 6 inches, 950 pesos. Puto bongbong cupcake with zero refined sugar, 160. Ate, ano po, yung cupcake niyo po ba ay avocado yan? Yes. Pwede pong yan na lang ang bilhin ko. Dalawa po. Ano po yan? Avocado cupcake, sir. Magkano po? 120 po per each. Ay, kailan po ginawa yan? Kanina lang po, sir. Ay, sige po. Kayo nagluto? May prod po kami sa likod, sir. Ay, okay po. Thank you po. Kuha ko ng dalawa. Okay po. Thank you. Ito naman yung pinakasikat na avocado cake. If not in the Philippines, Capitolio. Sila yung nagpasikat na avocado cake. This is from Leah's Cakes in Season. Naabutan ko to dati nung unang panahon, hindi pa ganito yung logo nila eh. Ngayon parang na-improve na nila. Pero yung pwesto, it's still the same. Ang bango. Diyos ko, hindi ko naiintindihan kung bakit hindi nag-trending tong ube cake na to. Slight, tapos bittersweet. Andyan pa din yung cream, ma-butter, o walang kaumay-umay. Ah, pistachio yung nasa ibabaw. Ube ba yan? Hindi. Diyos ko, hindi ko naiintindihan kung bakit hindi nag-trending tong ube cake na to. Avocado. Ube pala. Nope. Avocado nga. Alam mo kasi, nililito ko nito eh. Tsaka kakapost ko lang kasi ng ube video. Ito yung link, lalagay ko dito. Pero yun nga, sabi ko nga, no joke very light lang siya. Tamis alat ng konting-konting alat. Nutty dahil sa pistachios. Kasi yung cupcake niya, moist. Sobrang sarap.
Grabe. Paano pa kaya yung totoong cake nila? And that's it! Busog na naman tayo sa isang matinding video kainan dito sa Pasig Kapitolyo naman. I hope you can visit the place one of these days and sana makatulong sa inyo and you find it meaningful yung aking mga recommendations. Thank you so much mga kaitis. Please don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi ka updated sa ating mga bagong post.